Ano nga ba ang buwan ng Ramadan at ano nga ba ang matatanggap natin na gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag nagpursigi ka sa buwan ng Ramadan? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ipinag-utos niya ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na matatagpuan sa Surah Al-Baqarah. Sa ayang ito, sinabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga naniniwala sa Allah, sa saum, ang pag-ayuno ay itinagubilin sa inyo tulad ng itinagubilin sa mga nauna sa inyo upang sakali kayo ay magkaroon ng takot na tunay na may pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So una, kailangan natin malaman kung ano ang mga benefits na ating matatanggap na gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagsamba sa buwan ng Ramadan na ito. Pangalawa, ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na ito tulad ng pagkakautos sa mga nauna sa atin. Hindi ibig sabihin nito ikaw ay gutumin, kundi ito ay isang napakalaking biyaya para sa iyo. Bakit? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala hangad niya na makapasok ka sa paraiso at mailayo ka sa impyerno. At ano pa? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay gamot sa lahat ng sakit ng tao. At alam niyo ba, naalala niyo yung sinabi ng mga scientists at napag-aalaman nila ito, ang pag-aayuno sa loob ng 12 oras ay pinapatay nito ang mga cells ng cancer sa katawan ng tao. Allahu Akbar. Pangatlo, ang buwan ng Ramadan na ito ay isa itong pagsusulit, isa itong pag-aaral upang baguhin ang iyong sarili. Kung ikaw ay mapagawa ng kabutihan nung hindi pa Ramadan at kung ikaw ay nakalimot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung magsala ka ay isang bisis sa isang araw o di kaya kung magsala ka ay 2 bisis sa loob ng isang taon, ay nang dahil sa buwan ng Ramadan na ito at narinig mo sa ating mga ulama ang kahalagahan ng buwan ng Ramadan na ito, ay ikaw ay nagpursigi, gumawa ka ng mga pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan na ito, ay malalaman mo kapag lumisan na ang buwan ng Ramadan ay binago na niya ang iyong sarili. Magiging ganap ka na mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magiging tunay na matakutin ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa iyong natutunan sa buwan ng Ramadan na ito. Magiging baon mo ang iyong natutunan sa buwan ng Ramadan. So ano pa ang magiging matatanggap natin na gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag tayo ay nagpursigi sa buwan ng Ramadan na ito? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min kulli dhanbihi. Sino man ang mag-aayuno sa buwan ng Ramadan na may hangad na gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay patatawarin niya ang mga naunang kasalanan sa mga nakaraang buwan. So ano ibig sabihin nito? Dahil tayo ay nabisi sa mga nakaraang buwan, nakalimot tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakagawa tayo ng mga pagkakasala sa Kanya, nakagawa tayo ng mga pagkakamali, nang dahil sa buwan ng Ramadan na ito ay muling manunumbalik ang ating sigla ng ating pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na tayo ay makahingi ng kapatawaran sa Kanya at malilinis natin o kaya mabuburan natin ng ating mga nagawang pagkakasala ng mga nakaraang buwan. So ano pa ang maibang benefits na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith? Kullu amalihi bni adama illa siyam
fa innahu li ana ajzi bihi. Ah, Pagdating natin sa araw ng paghukom, ah, lahat ng nagawang kabutihan ng mga angkan ni Adan, ang isang bisis na nagawa mong kabutihan ay mayroon kang matatanggap na gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na times 10. Totally na alam mo na yon ang matatanggap mong gantimpala mula sa Kanya. Ngunit ang buwan ng Ramadan, ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi ng Allah? Fa innahu li, ang buwan ng Ramadan ay akin ito, pagmamay-ari ko to. Ana ajjibihi, at ako rin ang magbibigay mismo ng gantimpala nito. Allahu Akbar. Pagdating natin sa araw ng paghukom, pagkatapos natin matanggap ang ating mga nagawang kabutihan sa mga ibang buwan, ngunit ang ating mga nagawang kabutihan sa buwan ng Ramadan ay hindi matutumbasan ng iyong saya pagdating mo sa araw ng paghukom. Bakit? Ah, ah, Minsan nga ang tao magbibigay sa iyo ng surprise, di matutumbasan ng iyong saya. Yung pa kaya ang Panginoon mo mismo, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang may pa-surprise sa iyo sa araw ng paghukom. Talagang hindi matutumbasan ang iyong saya dahil ang mismo Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mag-aabot sa iyo sa iyong mga, dahil sa iyong pagpupursigi ng mga pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan na ito. Siya mismo mag-aabot sa iyo. Allahu Akbar. Hindi matutumbasan ng ating saya. Allahu Akbar. Assalamualaikum.